Don't know about you. Pero ako ito po yung masasabi kong panahon na talagang kabi-kabila na po talaga yung mga pagtutok ng mga tao sa Antikristo. It's not that they're excited but talagang yung mga nag-aral kasi ng prophecy, talagang meron silang mga alam. At kung may alam ka talaga sa prophecy, magiging exciting ang pag-unfold nito sa iyong harapan kaysa ikatakot mo. Katulad nung nangyayari sa iba, natatakot po sila. Ewan ko, maybe hindi pa sila saved, no? Hindi pa nila kilala si Christ. At syempre, kung ikaw naman ay ready, no? At kilala mo naman ang Panginoon, wala naman dahilan. Ano ba ang pagiging ready? Isa lang po yan. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang personal Lord and Savior mo? Kung ang sagot mo rito ay umaatikabong oo, congratulations. Mararapture tayo. Okay? We'll be raptured. Yun po ang buong katotohanan po dito. Ngayon, ang gusto ko pong ibahagi ngayon sa inyo ay yung mga nakikita po natin ngayon, most especially sa mga social media natin, no? Ang dami na po talagang bombarding, especially kahapon na ang Antikristo, dumating na raw, nandito na raw yung Antikristo. Nandito na nga ba yung Antikristo? Ganun po ba? O mas maganda suriin natin ang Biblia. Dito po wala po tayong lusot eh. Kasi dito, kung ano lang yung sinabi nito at kung ano yung binabanggit nito, doon lang naman po tayo. We cannot go on the left, we cannot go on the right. Lalo na may kinalaman po talaga sa mga usaping spiritual. It should be intact. And talagang dapat sigurado tayo na yun po ang nakalagay dito sa Bible. Hindi yung dahil gusto mong sabihin lang, nandito na ang Antikristo. Nandito na yung Antikristo. Nandoon na siya. Okay. Ngayon, ang Biblia po napaka-espesipiko. No? Tungkol po sa mga katotohanan na ito. Hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Kapag kami sinabi siyang specific na katotohanan, yun po ang magaganap. At yun po ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito. Ito po ay makikita po natin. Yung mga Biblia po ba kayo? Pwedeng pakibuksan po sa ito po siya. Taas ko na lang yung Bible po, no? Yan. Nasa 2 Thessalonians. Basahin ko na lang po yung buong chapter po. Tignan po natin kung hanggang saan ako titigil. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word, or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ayan po yung Antichrist, nasa verse 3. O sa verse 4, anong gagawin niya? Who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Ayun po yung gagawin niya bago po pumasok yung Great Tribulation. Uupo muna siya doon sa templo, di ba? Sasabihin niya siya ay Diyos. At pag ginawa na po niya yon, pasok na po ang Great Tribulation. Ibig sabihin, ito po yung puot ng Diyos sa buong mundo. Okay? So, may sinabi po rito, sabi niya, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Ibig sabihin, hindi siya lalabas. Hindi po siya lalabas hanggang may humaharang. Okay? Meron pong humaharang sa kanya. Meron pong parang restrainer. Okay? Hindi mo na siya lalabas. Ngayon, tanongin ko po kayo, alam niyo po ba kung sino yung restrainer na yun? Bakit hindi pa lumalabas yung Antichrist? Ang restrainer na yun ay walang iba kundi tayo po mga believers. Sapagkat sa atin naka-indwell ang banal na espiritu.
Okay? Maliwanag po yan. Naka-indwell po sa atin ang banal na Espiritu, kaya nasa atin po ang pagiging restrainer para hindi muna mahayag ang Antikristo. Kaya habang nandito pa po tayo mga believers, hindi lilitaw ang Antichrist. So yung mga nagsasabi, dumating na ang Antichrist, dumating na ang ganon, medyo suriin muna natin ang mga Biblia natin dahil mas maganda po talaga sa Bible lang tayo. Okay? Para yung bang pagdating ng Antikristo, naghahasik ng takot. Opo, naghahasik siya ng takot. Yung mga walang alam sa Biblia, matatakot yan. Okay, kasi pag nakarinig sila ng mga pangalan ng mga nakakatakot na Antikristo, Delubyo, End of the World, iba ang pumapasok sa isip ng mga tao. Pumapasok sa isip nila, maghuhukom na, ganun-ganun. Which is totoo naman po. Because ultimately, haharap din po sila kung unbeliever sila sa white throne judgment. At doon po sila itatapon sa Gehenna. Sa bandang huli itatapon po sila doon. Forgive me po, maingay po yung aso. Magugulo po yung mga aso rito. So, mag-focus lang po kayo sa sinasabi ko, wag na po sa ingay. Okay? So, ganun po. Minsan gagawa po ako ng video yung tahimik, no? Kaya lang hahanap ako ng place kasi medyo naiinitan po ako ngayon, mainit pong panahon ng sopa. Kaya mas gusto ko outdoor ako gumagawa ng mga ganito. Okay, so balik po tayo doon. So tayo po ang restrainer. Huwag maniniwala na dumating na ang Antikristo. Wala pa po siya dito. At lalong huwag niyong paniwalaan na si Pangulong Donald Trump noong Antikristo. Kalaking kalokohan noon. Si Donald Trump, Kristiyano siya. Mahal niya ang Panginoong Hesukristo. Okay? At ito pong mga ganitong mga conspiracy theory lang po ito. Dahil minsan, mahilig silang mag-aral ng mga current events wherein hindi naman nila napagtutugma sa Scripture. Dahil puro wrong context naman sila sa Scripture. We should be in at proper context para hindi malito at hindi rin maghasik ng lagim. Ang nag-ahasik po talaga ng lagim yung mga maling paniniwala dahil sinasabi niya tulad po nung may COVID, natatandaan po ninyo, yun daw pagbabaksin, yun daw ay sa jablo ka na daw kapag ka nabaksin ka. O tingnan nyo, hindi nila alam kasi ang rightly dividing the scriptures. Hindi nila napag-aralan kung ano ba talaga yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagtatatak. Ang pagtatak po magaganap sa Great Tribulation. Siyempre sa utos at pangunguna ng Antikristo. Tanungin ko po kayo, nung panahon po ba ng COVID, nasaan po ang Antikristo? Kung nagkaroon ng sinasabi nila, tatakan daw yung sa gamot, di ba? Yung vaccine. O tanungin ko po kayo, nasaan po yung Antikristo? Sino yung Antikristo nagputos niya? Wala. Wala po. Dahil lahat po na yan, conspiracy theory. At alam nyo, paniwalaan nyo po ako, may mga ibang kilala po ko, hindi po talaga nagpabakuna. Yung iba po namatay dahil hindi nagpabakuna. Alam niyo yung bakuna na dumating noon ng panahon ng COVID, yan po ay bigay ng Diyos para masolusyonan yung problema. Ngayon dahil mali yung paniniwala nila, sila po hindi nag-take, yung iba po namatay. Iba po pumanaw. Okay? So ito pong mga sinasabi ko po mga ganitong mga bagay, marami po kasing mga na parang hindi naman nila inaral yung mga katotohanan sa Biblia. Kaya nakakalungkot po may mga ganong Kristiyano at maaring mapahamak maski kalusugan mo kapag ka ikaw ay hindi nag-aral ng Bible according sa context at according sa truths ng rightly dividing the scriptures. Sinabihan ni Pablo kay Timoteo, rightly dividing the scriptures. Ibig sabihin, i-check mo pag nagbasa ka ng Bible, para kanino ba ito isinulat? Sino ang kausap? Ganon. Anong hangarin? Anong layunin? Diba? Kaya yung may mga sinasabi ang Diyos sa Old Testament para sa people of Israel na hindi pwedeng angkinin ng mga Kristiyano. At meron din pong mga sinasabi sa New Testament, syempre sa mga Kristiyano po yun. Ganun lang po kasimple. At kailangan po ng open mind, bukas na kaisipan, para ito ay tanggapin at paniwalaan. Marami pong salamat sa panonood po ninyo. Again, uulit-ulitin ko, ang Antikristo wala pa po. Lalabas ang Antikristo pag na-rapture na po tayo mga believers. Yan ang nakalagay sa Biblia at yan ang mananatiling katotohanan magpakailanman. Hindi tayo liliko sa kaliwa, hindi tayo liliko sa kanan. Doon lang tayo sa Bible. Okay? Sensya na po at papakita ko yung aso malikot. Ayan, ito siya. Sige po, salamat po. Pakita ko yung aso makulit. Ayan. Yan, nakakahiya ka. Loko ka, ha? Nakakahiya ka. Mag-vlog makulit siya, po. Ayan, makulit. Makulit.
Ha? Salbahe ka. Nakakahiya ka.